mga kaibigan, ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Our best field reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Magandang tanghali Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang tanghali Pilipinas. Araw tayo ng Linggo, June 21, 2026. Ratsyada na po ng mga rumarapido at humahataw na balita dito sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa ating headlines, Bagyong Francisco namumurong lumakas pa bilang typhoon. Ayon po yan sa DOST Pag-asa. Pangulong Bongbong Marcos naglaan ng karagdagang pondo para sa repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa gitnang silangan. 24 na Pilipinong pinalaya sa Russia nakabalik na sa bansa. Pinansyal na tulong at hanap buhay tiniyak ng pamahalaan. White Ribbon Movement kontra sa korupsyon, hindi para sa destabilisasyon ng pamahalaan. Ayon po yan sa kanilang convenor. Malakihang oil price rollback asahan sa Martes. US at Iran muling nagset ng peace talks. Iran negotiators dumating na sa Switzerland. Balita. Pilipinas, namumuro pang lumakas bilang typhoon ng Severe Tropical Storm Francisco habang patuloy na kumikilos sa Philippine Sea. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,170 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin na aabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso na hanggang 135 kilometro bawat oras habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour.
Bagamat mababa ang tsansa na direktang maapektuhan ng Bagyong Francisco ang lagay ng panahon sa bansa ngayong araw, asahan naman ang buhos ng malalakas na ulan simula bukas dahil sa pag-igting o pag-iigtingin nitong habagat sa Northern Luzon, maging sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil dito, sinabi ng Pag-asa na posibleng itaas na bukas o bukas na umaga ang wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Northern at Eastern Cagayan, Babuyan Islands at Batanes. Nakauwi na ang 24 na Pilipinong pinalaya mula sa siyam na buwang detention sa Russia. Dumating ang 2 batch ng mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 kaninang madaling araw mula sa Bangkok, Thailand. Ang unang 6 na sakay ng Philippine Airlines Flight PR737 ay dumating pasado 12 midnight habang ang ikalawang batch ng 18 ay dumating pasado alas 4 ng madaling araw sakay naman ng PAL Flight PR733. Sinalubong ang mga ito ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Migrant Workers Secretary Hansel Leo Kakdak. Ayon sa DFA, inasikaso ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa Russian authorities, katuwang ang DMW at ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Pinalaya ang mga Pilipino matapos makipagpulong ni Pangulong Marcos kay President Vladimir Putin sa Kazan, Russia. Nagbigay ng tulong pinansyal ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa 24 na Pilipinong umuwi galing Russia. Sinagot din ng pamahalaan ang kanilang accommodation at transportation pabalik sa kanilang probinsya. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hansel Leo Kakdak, inuutos rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan ng mga OFW na makakuha ng trabaho o makapagnegosyo sa bansa. Unang sinabi ng Pangulo na binigyan ng opsyon ng Russian government ang 24 na Pilipino kung gustong manatili at magtrabaho doon, pero mas pinili ng mga ito na umuwi na sa Pilipinas. Suportado naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdaragdag ng direktang biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon sa Pangulo, hindi lamang turismo ang layunin ng mas maraming biyahe sa dalawang bansa dahil mahalagang hakbang rin ito para mas maraming Pilipino ang makapunta sa Russia. Paliwanag ni Pangulong Marcos, ang anumang uri ng paglalakbay o pakikipag-ugnayan ay nagkatutulong sa paglago ng kalakalan ng bansa. Nabatid na nagsimula na noong nakaraang taon ang chartered flights ng Siberian Airline mula Russia patungong Kalibo, Aklan, habang may nakabinbing aplikasyon para sa direktang biyahe sa Maynila at Cebu. Samantala, idinaan sa nakakatuwa pero nakakaantig na post ang pagbati ni First Lady Liza Araneta Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Father's Day. Sa social media post, pinasalamatan ng unang ginang ang Pangulo sa kanyang katatagan, pasensya, terrible jokes at malaking puso. Ayon kay FL, mas naging masaya, makahulugan at sweeter ang buhay dahil kasama niya si PBBM. Kalakip ng post ang kunwaring executive order na nag-uutos sa Pangulo na magpahinga ngayong araw o walang stressful meetings at mandatory ang dessert. Bumagsak sa record low na -13 ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Batay po yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS para sa first quarter ng 2026. Batay sa resulta ng survey, lumabas na 32% lamang sa mga Pilipino ang nasisiyahan sa pamamahala ng gobyerno habang 46% naman ang hindi kontento.
27 points na mas mababa ang marka na ito kumpara sa kaparehong survey noong November 2025 kung saan nakakuha ang Marcos administration ng positive 14. Ito rin ang pinakamababang rating na naitala ng kasalukuyang administrasyon at pinakamababa naman sa loob ng 16 na taon. Sa iba pang mga balita, magsasagawa ng anti-corruption rally ang ilang religious groups at civil society organizations sa EDSA People Power Monument sa June 28. Ayon kay Bishop Efraim Tendero, layo ng naturang pagkilos na tatawaging White Ribbon March na ipanawagan ang tuluyang pagsugpo sa korupsyon, pagpasa ng totoong anti-dynasty bill at ang pagtatag ng mga reforma sa electoral process. Pangungunahan niya ito ng Interreligious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng 4 na malalaking religious group sa bansa. Gayon din ng civil society organizations gaya ng Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o ang Tama Na. Ang ikinakasang rally ay pagpapatuloy sa trilyon na peso march protest na isinagawa noong nakaraang taon at kasabay ng ika-40th anniversary ng EDSA People Power noong February 25. Kinataya namang nasa 10,000 individuals ang makikilahok sa naturang kilos protesta. Hindi naman susuportahan ng White Ribbon Movement ang kahit anong hakbang na mananawagan ng marahas na destabilisasyon sa pamahalaan. Paglilinaw ni Father Tony Labiao ng Clergy for Good Governance, labas sila sa mga may nais ng extra-constitutional na pagbabago sa gobyerno. Gayunman, binigyan diin ni Labiao na kailangan ang White Ribbon Movement upang patuloy na gisingin. Gisingin daw po ang taong bayan kontra sa tinawag na systematic na korupsyon. We don't want na yung tawag nun, yung violenting pamamaraan, extra-constitutional o extra-legal, whatever. Ang importante sa mga leaders natin na pinagkatiwalaan ng ganong kapangyarihan na dapat mapakinggan nila at sila mismo ang tutulong sa ating taong bayan paano isulong itong tunay na pagbabago. Mas malawak ang partisipasyong inaasahan sa White Ribbon Movement kumpara sa nagdaang mga trilyon peso march. Kaiba kasi sa mga naonang anti-corruption rally, hindi lang mga Katoliko kundi maging evangelicals at Muslim ay kasama sa ikinakasang bagong kilos protesta sa June 28. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Father Tony Labiao ng Clergy for Good Governance na bukas din ang kanilang imbitasyon hanggang sa Iglesia ni Cristo at iba pang religious groups na nangangalampag ng tunay na pagbabago. Bago nitang minsan na ring nagsagawa ng sariling prayer rally ang INC, kaugnay ng nangyayari sa political arena ng bansa. Ay nako, ang White Ribbon Movement open sa lahat, no? So kung meron tayong mga kapatid na mga sa iglesia na naniniwala sa ating advokasya na ng totoong pagbabago ng ating bansa, we welcome them. Muli ang tinig ni Father Tony Labiao ng Clergy for Good Governance. RH Rapido Hataw Balita Balita. Pilipinas ang oras alas 12:15 ng tanghali. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una
una sa Pilipinas, una Yan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information. So, medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. RH
Pilipinas ang oras 12:21 ng tanghali. RH Rapido Hataw Balita Balita RH Pangulong Bongbong Marcos dinagdagan ang pondo ng DMW para sa repatriation at pagsisimulang muli ng mga OFW na umuwi mula sa gitnang silangan. Detalye mula kay RH14 na Miss Let Narciso. Miss Let? Diyos, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas ng karagdagang 3 bilyong piso para mapalakas ang repatriation at reintegration program ng Department of Migrant Workers para sa mga overseas Filipino workers na napilitang umuwi sa gitna ng giyera sa Middle East. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, karagdagan ang pondo sa kabuang proseso ng pagpapauwi, biyahe, ayuda, pagbalik ng Pilipinas hanggang sa pagsisimulang muli ng mga OFW. Nabatid na hanggang nitong June 17 ay umabot na sa 10,000 ang bilang ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas mula sa gitnang silangan sa ilalim ng humanitarian flights ng DMW. Sabi ni Recto, dinagdagan ni Pangulong Marcos ang OFW Assistance Fund dahil ayaw ng Presidente na ang repatriation ay airport-to-airport na bagay lamang. Ang utos-anya nito, asikasuhin pati ang paghahatid sa probinsya sa mga OFW na lubhang nangangailangan. Gayun din ang mga oportunidad na mapagkakakitaan ng mga ito. Bilang bahagi nito, nagsasagawa ang DMW ng bayanihan para sa balikbayang manggagawa, National Reintegration Network and Job Affairs sa buong bansa. Ang Overseas Workers Welfare Administration naman ay mayroong Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. June solstice o ang pinakamahabang araw ng taon nararanasan ngayon sa Pilipinas. Detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val? Magaganap ngayong araw, June 21, ang pinakamahabang araw sa Pilipinas at iba pang mga bansang nasa bahagi ng Northern Hemisphere. Sa impormasyon inilabas ng Pag-asa, aabot sa 12 oras at 50 minuto hanggang 13 oras ang liwanag sa ating bansa, maging sa Amerika, Europe at malaking bahagi ng Asia. Sa Tugigaraw, halos 13 oras at 11 minuto ang araw, habang sa Cebu ay 12 oras at 44 na minuto, habang sa Misamis Oriental ay 12 oras at 37 minuto. Bagamat tinatawag itong summer solstice, sa ibang mga bansang may 4 na panahon, dito nangangulugan ng pagsisimula ng tag-init sa ating bansa dahil tropical ang Pilipinas. Dahil dito'y pinapayuhan ng Pag-asang publiko na manatiling ligtas sa init, uminom ng tubig, magsuot ng sombrero o payong at limitahan ang paglabas sa tanghaling tapat. Inihikayat din ng Pag-asang publiko na higit pang palawakin ang kaalaman tungkol sa agham at astronomiya. Ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH5, Val Gonzalez. Samantala, hinihinalang drug peddler o 2 hinihinalang drug peddler arestado sa buy-bust operation dyan po sa Albuera, Leyte. Detalye mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Arestado ang 2 hinihinalang drug peddler sa kinasang buy-bust operation ng Albuera, Leyte, PNP sa Barangay Talisayan sa naturang bayan. Kinilala ng pulisya ang mga suspect na sini alias Topper, 39 anyos at alias Tiang, 40 anyos ka po magsasaka residente sa naturang barangay. Ayon sa investigasyon, kabilang ang 2 sa mga street level bulls na sangkot sa bintahan illegal na droga sa kanilang lugar. Sa operasyon, matagumpay na nakabili ang poser buyer ng isang sa sininilalang shabu na naging dahilan ang agarang pagka-aresto sa mga suspect. Recover din sa kanila ang kabuang siyam na pakete ng shabu na may timbang na 0.224 gramo, nagkakalagang mahigit 1,500. Nasamsam din ang markman at iba pang ebidensya. Sinagawang inventory at pagdodokumento sa mga nakabiskang ebidensya sa presensya ng kinakailangang saksi
Naharap na ang mga sospek laban sa pagbibinta at posisyon ng legal na droga. Samantala muling iginit ng Leyte Police Provincial Office ang pagpapatuloy na pinaigting kampanya laban sa legal na droga sa lalawigan. Na dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Hoy, good news po, inaasahang magkakaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo po yan. Kasunod dito ng paghupa ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa pinirmahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sa loob lang ng 3 araw na kalakalan, umabot na sa $20 per barrel ang tapyas sa presyo ng langis. Dahil dito ay inaasahang 8 pesos hanggang 10 pesos kada litro ang tapyas sa diesel, 3 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasolina, at 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro naman sa kerosene. Gayunman, sinabi ng DOE na mananatili pa ring mas mataas sa 50 pesos hanggang 60 pesos per liter ang presyo nito. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz ilang araw lamang matapos lagdaan ang kasunduang pangkapayapaan kasama ng Amerika. Ayon sa Iranian military, nilabag ng Estados Unidos at Israel ang napagkasunduang ceasefire noong Biyernes matapos muling sumiklab ang tensyon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Inatake kasi umano ng Israeli troops ang grupong Hezbollah sa harap na nakatakdang follow-up negotiations ng US at Iran sa Switzerland. Parehong inaakusahan ng Israel at Lebanon ang isa't isa na lumabag sa tigil putukan. Sa kabila ng anunsyo ng Iran, sinabi ng US Central Command na nananatiling umaandar ang mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang bulto ng produktong petrolyo sa buong mundo. Nagbabala naman ang Iran na maaari pa itong magsagawa ng iba pang hakbang kung magpapatuloy ang pag-atake sa rehiyon. RH Rapido Hataw Balita Balita. Pilipinas ang oras, alas 12:30 ng tanghali. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor
ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. RH Rapido Hataw Balita Balita. Mahigit 200 ang piling sangay ng mercury drug sa buong bansa. Muling tatanggap ng guarantee letters mula sa DSWD. Report mula kay RH5 Val Gonzalez. Val. Diyosa, simula bukas, Hunyo 22, muling tatanggap ang 262 sangay ng mercury drug sa buong bansa ng guarantee letter mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, maaaring gamitin ang mga ito sa pagbili ng gamot at iba pang mahalagang medical supplies. Layunin ng kasunduan na mapalawak ang access ng mga benepisyaryo sa mga kinakailangang mga gamot at mapabilis ang pagkuha ng medical assistance. Bahagi nito ng pagpapalakas ng pagpapatupad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program WAICS.
Una na ring nakipag-partner ang DSWD sa Generica Drugstore upang madagdagan ang mga butikang tumatanggap ng guarantee letter. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanawagan ng isang UP College of Law Associate Dean na bigyan ng chance si Senator Cheese Escudero na maging presiding officer sa nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga kontrobersyang umiiral sa kanya. Ayon kay UP College of Law Dean Paulo Emmanuel Tamase, makatutulong ang legal background ni Escudero upang magbigay ng malinaw na direksyon sa paglilitis, partikular sa mga usaping prosedural at pagpapasya sa mga objeksyon ng ebidensya. Dagdag pa ni Tamase, abogado rin ang mga naging presiding officer sa mga naunang impeachment trial sa bansa. Kaya mahalaga ang legal na kakayahan para maiwasan ang posibleng aberya sa pagdinig. Kaugnay ito sa inilabas na joint statement ng ilang civil society group kung saan tinawag nilang most imperfect at most dangerous ang posibleng pagtalaga kay Escudero bilang presiding officer sa gagawing paglilitis. Samantala, palalakasin pa ng Department of Labor and Employment ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD programa. Target ng DOLE ang sustainable na pagkakakitaan mula sa short-term emergency employment. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa ilalim ng bagong framework, ang specialized graduates ng TESDA ay pagsasama-samahin sa isang grupo at bibigyan ng sapat na puhunan para makapagsimula ng sariling collective enterprise. Nakipag-ugnayan na si Tolentino kay TESDA Director General Kiko Benitez para maisapinala ang guidelines at mekanismo. Kasadong ilunsan sa susunod na buwan ang mas pinagandang tupad programa kung saan ang pangungunahan ng DOLE Regional Directors ang pagpapatupad sa mga rehiyon para masiguro ang maayos na transisyon mula skills training tungo sa business ownership. 6 na araw naglayag ang mga barko ng Armed Forces of the Philippines at Amerika sa bahagi ng West Philippine Sea hanggang norte. Ayon sa AFP, tagumpay ang ika-4 na Philippines-US Maritime Cooperative Activity para sa taong 2026. Tampok sa pinakahuling MCA ang pagsabak ng Philippine Coast Guard ship na BRP Melchora Aquino at BRP Sindangan kasama ng BRP Diego Silang at mga aircraft ng Navy. Sa bahagi ng US Indo-Pacific Command, ipinadala nila ang US Coast Guard cutters na Charles Moulthrop at Emlen Tunnel, bukod pa sa P-8A Poseidon Maritime Patrol Plane. Sumabak sa live fire drills ang Philippine Navy kasama ang Japan, Singapore at Italy habang patungo ito sa Hawaii para sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise. Gamit ang isa sa pinakamoderno nitong barkong BRP Miguel Malvar, tinesting na magkakaalyado ang kani-kanilang air defense at pinaputokan ang target na unmanned aerial vehicle. Ayon sa hukbong dagat, bahagi ito ng paghahanda para sa RIMPAC exercise na siyang itinuturing na pinakamalaking international maritime drill sa mundo. Tatakbo ang RIMPAC mula June 24 hanggang June 31 sa paligid ng Hawaii. Sa iba pang mga balita, magtatagal pa ngayong linggo ang fact-finding hearing ng pulisya kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterboni at Divine Adili. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagaman humarap na sa pulisya si dating Blue Eagles head coach Tab Baldwin, ay kailangan pang makausap ng mga otoridad si Ateneo de Manila President Father Bobby Yap na ipinatawag sa June 25. Ito ay dahil sa laysay-aniya ng universidad ang inaasahang papanday sa inconsistencies o hindi pagkakatugma ng mga kwento ng Ateneo players at coaching staff. Giit ni Remulla, nakiusap si Yap na huwag munang humarap sa PNP headquarters dahil panahon ngayon ng graduation at baccalaureate mass.
We are piecing together the testimony, so much makes sense and what doesn't. And it will take us a while. It will take us another week before we come up with it. Kasi kulang yung culpability ng institutions, kailangan na namin mahanap. So we need a full investigation. Samantala, bukod sa salaysay ng pangyayari, isinuko rin ni Baldwin sa CIDG ang kopya ng drone footage ng malunod sina Baterboni at Adili sa training camp sa Dipakulaw, Aurora. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police unit na paigtingin ang presensya sa loob at paligid ng mga paaralan. Kasunod ito ng dalawang magkahiwalay na insidente ng pananaksak sa loob ng paaralan na parehong naitala sa lalawigan ng Cavite. Nitong June 16, isang grade 8 student ang nanaksak sa 7 grade 5 students sa General Trias City. Pagkatapos ng 3 araw, isang senior high student naman ang bumurda sa katawan ng isa pang estudyante sa Cavite City. Itinuturing pa rin ito ni Nartates bilang isolated incidents habang nagpapatuloy ang investigasyon. Inatasan na rin niya ang Calabarzon at Cavite Provincial Police na makipag-ugnayan sa iba pang otoridad upang masuri at mapigilan ang mga parehong pangyayari. Apat pang mga mamahaling sasakyan na pag-aari ng pamilya Diskaya ang ipasusubasta sa June 29. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kabilang dito ang Mercedes-Benz Sprinter 2017, Mercedes-Benz GLS 350T, AMG 2020, Range Rover LWT 2019 at ang Land Rover Defender 1300S 2023. Umaabot sa 26.14 million pesos ang kabuang halaga ng mga nabanggit na sasakyan. Magsisimula ang auction ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa kanilang tanggapan sa Quezon City. Posibleng malampasan na natin ang 1.5 degrees Celsius climate benchmark o pag-init pa ng mundo pagsapit ng 2050 kung wala tayong gagawing aksyon. Ito ang sinabi ni Manila Observatory Executive Director at climate scientist Father Jose Ramon Jet Villarin sa panayam sa DZRH tungkol sa patuloy na pag-init ng klima. Kaya panawagan ni Villarin, panahon na para umaksyon at magkaroon ng pagbabago hindi lamang sa mga gawain ng mamamayan, kundi sa mga panukala ng gobyerno ukol sa enerhiya at sa kalikasan. Nasa 1.1 na tayo o 1.2 na nga. So palagay natin, palagay po ng mga siyentista na pagdating ng 2050, nalampasan na natin yung 1.5 degrees. Kaya mahalaga na simulan na natin ngayon pa lang ang solusyon. Ang solusyon ay tingnan yung pagbubuga ng carbon dioxide ng ating industriya, ng ating mga sasakyan at kung ano pa. Kailangan ng pagbabago rin sa pamumuhay. RH Rapido Hataw Balita Balita. Pilipinas ang oras 12:45 ng tanghali. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Driver at may-ari ng sasakyang nagbubuga ng maitim na usok pinagpapaliwanagan ng LTO. Report mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Dahil dyan, Diyosa, ay agad pinatawan ng Land Transportation Office ng 70 araw na preventive suspension ng lisensya ng driver ng Nissan Urban na mistulang bulkan kung bumuga ng maitim na usok. Ayon kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, aksyon ito ng LTO matapos kumalat ang video ng sasakyan sa social media. Sa inilabas na show cause order, pinahaharap sa Intelligence and Investigation Division ang may-ari at driver ng van para magpaliwanag sa kasong smoke belching at kung bakit hindi dapat sila nabawian ng lisensya o yung driver na kung bakit hindi ito dapat na tanggalan ng lisensya. Isinailalim na rin sa alarm ang sasakyan kaya hindi muna makakapag-transact sa LTO. Inutusan din ng driver na isuko agad ang kanyang lisensya. Babalat ng LTO, tiyaking nasa tamang kondisyon at pumapasa sa emission test ang sasakyan. Ni Asek Lacanilao, hindi palalampasin ng ahensya ang anumang paglabag na nakakapinsala sa kalikasan, lalo na sa kaligtasan at kalusugan ng publiko. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Samantala pumunta naman tayo sa Zamboanga del Norte kung saan tuloy-tuloy daw po ang Miss Earth Philippines 2026 competition sa gitna ng nagbabadyang masamang panahon. Nandun live si RH30 Eric Dastas. Eric. Matagumpay na idinaos ang swimsuit competition ng Miss Philippines Earth 2026 na ginanap dito sa Rizal, Zamboanga del Norte, kung saan ipinamala sa mga kandidata ang kanilang kagandahan, kumpiyansa at advokasyon para sa kalikasan. Nanguna at nagkamit ng gold o unang pwesto ang kinatawan ng PhilOm Queensland, Australia. Nakuha naman ng Payaw, Zamboanga, Sibugay ang silver o ikalawang pwesto, habang bronze o ikatlong pwesto naman ang napunta sa Putotan, Iloilo. Ang mga judges ay binubuo ng mga opisyales mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, diniluhan ng mga residente at bisita na sa ring kompetisyon na naging daan upang maipakita rin ang turismo at tikas na kagandahan ng Rizal, Zamboanga del Norte. Matapos ang kompetisyon ay nagkaroon naman ng munting salo-salo na ginanap dito sa Villa Pablea Mountain Resort na pagmamayari ng mag-asawang Atty. Jun Salitandra at Mauro Salitandre. Muli ipinarating ang mainit na pagbati ng LGU at provincial government ng Zamboanga del Norte sa lahat ng mga nagwagi at kalahok ng Miss Philippine Earth Swimsuit Competition. Ngayong araw naman ay tutulak na ang naturang kandidata sa Bukidnon upang doon ipagpatuloy ang kanilang kompetensya. Mula pa rin dito sa makulimlim na panahon sa Zamboanga del Norte, ito si Eric Pestas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ipinatapo ng Department of Agriculture ang halos 9.7 milyong pisong halaga ng pulang sibuyas matapos abandonahin ng mga importer para lamang mabulok sa Manila International Container Port. Ayon sa Bureau of Plant Industry at Bureau of Customs, hindi na ito ligtas kainin dahil amoy bulok na at may mga fungal infestation ang mga nasabing sibuyas batay sa resulta ng laboratory test. Nagmula umano ang mga sibuyas sa China at dumating sa bansa noong January 2026 pero iniwan na lang ito ng mga importer sa pantalan sa hindi pa tukoy na dahilan. Nabisto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang isang malapogo na operasyon sa loob ng isang bahay sa Ayala, Alabang Village sa Muntinlupa City. Naaresto sa lugar ang isang provincial most wanted na si alias Phil kasama ang 12 iba pa na huli sa aktong nag-ooperate ng offshore gaming kahit bawal na ito sa regulasyon ng Pilipinas. Sa report na tinanggap ni CADG Director of Police Major General Robert Alexander Morico II, nabatid na ang 13 suspect ang nagpapatakbo ng iba't ibang websites na gumagamit ng pangalan ng Vivamax. Kinumpiska sa kanila ang samot-saring computers, laptops, cellphones, flash drives at iba pang gadget na isa sa ilalim naman sa cyber warrant. Makakasuhan ang mga suspect ng paglabag sa Anti-Pogo Act of 2025. Naka-back-to-back na huli ang Western Visayas Police na mga umano'y sangkot sa iligal na pangingisda sa karagatan ng Iloilo. Sa report na tinanggap ni Police Regional Office 6 Acting Director, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, umabot sa 889,000 pesos na halaga ng mga bangka at items ang nasabat ng Provincial Bantay Dagat Task Force. Unang nabingwit sa patrolya ang isang fishing boat sa Barangay Buenavista na sangkot sa troll fishing na bawal sa mga municipal water. Sa barangay Nato, Antique naman, isang fishing activity na ang hinarang dahil sa paggamit ng hindi rehistradong bangkang pangisda. I-turn over na ng Pro-6 sa Municipal Agricultural Office ang mga nasamat na bangka, hook at line gear maging mga huling isda para sa tamang disposisyon. Nasamsam naman ng Department of Trade and Industry at ng National Bureau of Investigation ang higit 48 milyon na pesos na halaga ng substandard na mga bakal sa pinagsanib na operasyon sa Maynila at Valenzuela. Ayon sa DTI, nagkaroon ng test by operation ng NBI kung saan ipinasuri sa laboratorio ang samples ng mga bakal na bumagsak sa Philippine National Standards para sa kaligtasan at kalidad. 5 establishmento ang ininspeksyon ng DTI at NBI kung saan 4 sa mga ito ang nakitang nagbebenta ng mga produktong lumalabag sa quality standards at labeling rules. Dahil dito, kinumpiska ng mga otoridad ang higit 200,000 produkto ng kinabibilangan ng galvanized iron pipes, black iron pipes, welded steel tubes, steel bar o steel bars at iba pa. Mapapakinggan na muli sa ere ang 101.5 Love Radio Jensen at 94.3 DZRH News FM. Ayon sa statement na inilabas ng MBC Media Group na ibalik na sa normal ang operasyon ng 2 istasyon matapos ang isinagawang intensive rebuilding effort. Matatandaang nahinto ang operasyon ng 2 radio station matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang bahagi ng Mindanao noong June 8. Nagpasalamat naman ang MBC Media Group sa suporta ng mga listeners, brand partners at lokal na pamahalaan. Mga balita sa Ibayong Dagat. Sa ating foreign news, US at Iran muling nagset ng peace talks. Iran negotiators dumating na sa Switzerland. Report mula kay Don Carlos. Josa, dumating na sa Switzerland ang high-level Iranian team nitong Sabado ng gabi para sa panibagong peace talks sa Estados Unidos ayon sa Iranian state media.
Pinangunahan ito ni Chief Negotiator Mohammad Bakr Kalibaba, Foreign Minister Abbas Araghchi, gayon din ng mga senior security, central bank at ilang oil officials. Bagamat pirmado na ang 60-day ceasefire sa pagitan ng US at Iran, muling isinara ng Islamic Revolutionary Guard ang Strait of Hormuz dahil nilabag ng US at Israel na pagkasundo ang ceasefire noong Biyernes matapos muling sumiklab ang tensyon sa katimugang bahagi ng Lebanon. Sa panayam naman ng media kay US Vice President J.D. Vance, nakapokus sa naturang pag-uusap sa isyu ng nuclear at ceasefire para sa bansang Lebanon. Samantala, ayon sa Pakistan na nagsisilbing negotiator, isang technical level talks ang inaasahang mangyayari sa Bergenstock, Switzerland. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita sa Ibayong Dagat. RH Rapido Hataw Balita Balita. Balikan na natin ang ating headlines ngayong June 21, 2026. Severe Tropical Storm Francisco na mumurong lumakas pa bilang typhoon. Pangulong Bongbong Marcos naglaan ng karagdagang pondo para sa repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa gitnang silangan. 24 na Pilipinong pinalaya sa Russia nakabalik na sa bansa. Pinansyal na tulong at hanap buhay tiniyak ng pamahalaan. White Ribbon Movement kontra sa korupsyon, hindi para sa destabilisasyon ayon sa kanilang convenor. Malakihang oil price rollback asahan sa Martes. US at Iran muling nagset ng peace talks. Iran negotiators dumating na sa Switzerland. RH Rapido Hataw Balita Balita. At yan na po ang kabuuan ng Rapido Hataw Balita Sunday Edition ngayong June 21, 2026. Sa pangalan ng aking partner na si Miss Giselle Ricafort, ako pong inyong nakasama, Josa Cruzat, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 minuto bago mag-alang una ng hapon. Sa loob ng 86 na taon,